you positively impact others. So, ibig sabihin, positibo tayo nakaka-apekto sa iba. So kaya nga sinasabi niya sa Mateo 5 verse 16, sabi niya, paliwanagin ninyo ang liwanag sa harap ng iba upang let your light shine before others that they may see your good deeds and glorify your Father in heaven. So kaya nga ito sinasabi sa banal na kasulatan na tayo magliliwanag. So kung tayo nagliliwanag sa iba, pag tayo nagkikita-kita, o kaya may nakasalubong kang kaibigan, kung ikaw ay liwanag sa sanlibutan, liwanag ka sa mga tao, hindi mo i-share yung problema mo. Sasabihin, Mare, pare, kumusta ka na naman? Di ba yung iba ito, matanda na. So hindi dapat tayo nagaganyan. Dahil tayo'y anak ng Diyos, hindi natin sasabihin na tayo matanda na. Edad lang ang tumatanda. Pero yung tsura natin hindi tumatanda. Amen? So yung iba, pag kinukumusta ito, lubog pa rin sa utang. So paano tayo magiging liwanag sa sanlibutan kung pag kikita natin ng mga kabarkada or kaibigan or matagal lang hindi nagkita, so gano'n yung sasabihin natin. So paano tayo magiging liwanag kung sasabihin natin, ito arthritis, mayroon na, mahihirapan na ako maglakad. So hindi dapat gano'n yung ating positive. Dapat hindi tayo nagiging positibo dapat tayo sa ating nakaka-encounter. Kaya nga tayo bilang mga anak ng Diyos, tayo ay pagpapala. So hindi tayo pagpapala sa iba kung pagka nakita ka, magsishare ka na ng problema or magsishare ka na ng utang or magsishare ka na ng sakit. So kaya nga dapat tayo, ito yung sinasabi na panawagan sa mga mananampalataya na mamuhay ng bukas at matapang para sa Diyos. Yung ating liwanag, ang katangian ng kabutihan, kabaitan at katotohanan lamang sa salita ng Diyos sa loob natin, ay dapat makita ang ating mga kilos. So kapag nakita ng iba ang ating mga mabuting gawa at sukdulang layunin ay hindi papuri sa sarili, ngunit ito'y papuri sa Diyos, na ninuluwalhati natin ang Diyos na ito ay isang panghihikayat na maging isang buhay patotoo sa biyaya ng Diyos sa araw-araw ng ating pamumuhay. Kaya nga ito'y sinasabi na kapag mahal mo ang mahal ng Diyos, tayo ay binibigyan ng katarungan, awa at katotohanan na napapansin ng mga tao. So ang ating buhay ay nagiging isang patotoo sa kabutihan ng Diyos. So hindi magiging mabuting patotoo sa kabutihan ng Diyos kung makikita sa atin na lagi tayong nanghihina, lagi tayong problematic. So kailangan makita sa atin na wala tayong problema. Lahat tayo may problema. So kaya nga, makikita sa atin na lagi tayong maaliwalas yung ating aura. Amen.